ang sabi ni Digo nga, ni Sara. Ayon kay Sara Duterte, posibleng pagtataniman ng ebidensya ang kanilang bahay kasi bali-balita ngayon na i-read nga daw ang bahay ni Digong. I-read daw ang bahay ni Digong. Papasukin nga. Kaya nga maraming tao nakabantay doon. Ito na. Pinaghahanda na ni Vice President Sara Duterte ang kanilang buong pamilya sa mga posibleng susunod na mangyayari matapos ang pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, nakarating na rin sa Vice Presidente ang umano'y pagkakaroon ng search warrant sa kanilang mga ano daw? bahay. Yes, I heard about that. The search warrant applied for all the houses, all our houses, of all the members of the family. And I mentioned to my siblings that you don't have control over this anymore. So I just told them that just secure your valuables and then just allow them to do the search. Ayon pa sa Vice Presidente, inaasahan na rin nilang maaaring maitanim na ebidensyang gagamitin laban sa kanilang pamilya at ito na umano ang naging template ng mga ganitong sistema. We expect that there will be planted evidence inside. Expect daw ni Sara na there will be planted evidence. Ito na yung sinabi niya doon sa press con dati, di ba? Ipipress nila ang pera namin. Papasukin nila yung bahay namin. Tapos tataniman nila, mayroong clearing team. Di ba ginawa niya yan ng tatay mo noon, Inday? Di ba ginawa niya yan doon kay Paruhinog? Ano bang ginawa ninyo doon kay Paruhinog? Di ba bago pumasok yung clearing team, tinaniman-taniman na sa loob, tapos papasok na ngayon yung PDEA, si IDG, tapos machichik, may shabu-shabu na. Kaya sabi ni Sara, make sure daw to ano your valuable things. Di ba? Gawain kasi nila yan. Noon pa yan, mga planting evidence. Alam niya, no? So I told alam niya. Alam na this. them that we'll just have to face that as well because that is the template that they did with former Congressman Arnie Teves. It's exactly the same template. Ginawa na daw yan. Ginawa na daw yan noon nung panahon ni Arnie Teves. Same templates daw. Tinaniman ng ebidensya bago inaresto. Wala na. Huwag na iligal ang isasagawang mga paghahalughog, binigyang diin ni VP Duterte na walang dapat masaktan o lumaban sa nasabing proseso. Bunsod na mga maaaring susunod na mangyari, pinakiusapan na si VP Sara ng kanyang ama na umuwi na sa Pilipinas. When we talked, he, as a request, he asked me to go home. So, he repeatedly said, do not leave the country, do not leave the Philippines. And so I told him na I know, I understand that, and I do not want to be here as well. Ngunit ipinaliwanag niya dito na mananatili siya sa dahig hanggang maayos ang koordinasyon sa legal team. Maghihintay din muna siya ng isang kamag-anak na maaaring dumalaw sa dating Pangulo. Unfortunately, I am the only one who has a Schengen visa, and I am the only one who is a lawyer. So I told him that when we are able to meet with the legal team, that I will immediately return home. So I will be here until the legal team is doing their work already, and another relative is here to assist him. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Ay nako mga kababayan, ito na advance sila mag-isip sa mga magre-read daw sa bahay, make sure yung mga valuable things itabi daw, ayusin daw. Kasi daw baka plantingan ng shabu, lagyan ng baril, lagyan ng kung ano-anong kontrabando dyan sa loob. Ay nako mga kababayan, expected na yun. Gawain kasi nila yan. Ngayon,
Bakit hindi subukan kayo ang mag-search doon mga DDS na makita ninyo? O dapat nan papasukin muna ang mga DDS bago ang mga CIDG, PDEA, tsaka yung mga otoridad. Yeah. So, yan lang mga kababayan. Hindi ko na po masyadong habaan yung ating live ngayon Mga kababayan, mag-ingat po kayo palagi Advance sila mag-isip kasi talagang gawain nila, di ba? Sabi ni Avini. Ayan, Miguel Love shout out po. Ma'am Telma Agustin, solo MC. Ayan. Marie Lulay, Miguel Love shout out po. Ming Pianmonte, hello po sa iyo, ma'am. Part Trupa Pips TV. Ayan, papasukin sila. Tapos sunugin na sila sabay-sabay. Ayan. So, yan lang mga kababayan. Mag-ingat po kayo. So, yun, may mga body camera naman yan. Napaka-imposibleng paplantingan. Kung naalala ko noon, yung pinasok yung bahay ni, di ba, naalala nyo yung Magunda Dato at Ampatuan? Yung likod ng pader, grabe, napakadaming pera, may mga armas. Yung likod ng pader nung winasak, may pera, may armas. Kanino ba yun? Yung Ampatuan ba yun? Magunda Dato. Naalala nyo yun? Yung ni pinasok? Sinisearch yung loob ng bahay, may mga armas na nakatago sa likod ng pader, may mga pera, mga bandol-bandol na pera, ganun. Nakabaon. Nakabaon sa gilid ng pader. Diba? Kung yung ginira nga ang Marawi, nagulat ako, ang daming pera doon sa pinto. Yung mga bolt pa, Ampatuan. Diba? Yun, nakita ko yun. Napakadami. Diba? Imposible naman na plinanting yon. Diba? Ampatuan. Ampatuan, kaya pinatay nila ang pamilyang Magunda Dato. Diba? Sa budiga ni Ampatuan, bala, barila at pera. Diba? So, yun lang Maraming salamat po mga kababayan. Abangan natin ang susunod na kabanata na pag-grade daw di umano ng bahay ng mga Duterte. Ayan. So, 5,000 live viewers. Thank you so much po. Sa 5,000 live viewers natin. Thank you so much. So, ibig sabihin, 5,000 kayo dyan, konti lang DDS, nagising na ang lahat. So, ito, bago tayo mag-end ng live mga kababayan, isa lang masasabi ko, RIP advance kay Digong. And I, thank you. God first. Bye-bye.